Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagadang batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po, si Patrolman Edwin Baris. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa tuloy-tuloy na serbisyo publiko ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB ng Tubo Municipal Police Station at Abra 2nd Provincial Mobile Force Company ay nagatid ng tulong sa mga magsasaka kung saan tumulong sa pagbubuhat ng mga bagong aning palay sa Abra. Nakibalita dyan si Patrolwoman Maria Ella Garcia. Muling ipinamalas ng Revitalized Police sa Barangay o RPSB team na binubuo ng mga tauhan mula sa Tubo Municipal Police Station, katuwang ang Abra 2nd PMFC sa isang lokal na magsasaka sa Barangay Dilong, Tubo, Abra, noong 5 ng Mayo taong kasalukuyan. Voluntaryong tumulong ang mga pulis sa isang lokal na magsasaka sa pagbubuhat at paglilipat ng 27 sako ng bagong aning palay mula sa Bukirin patungo sa kanyang kamalig. Tinatayang mahigit sa kalahating kilometro ang layo nito at may paakyat na daan, dahilan upang maging mas mahirap ang gawain. Kasabay nito, nagsagawa rin ang grupo ng rehabilitasyon ng daanan patungo sa sakahan upang mapabuti ang kaligtasan at accessibility nito, lalo na para sa mga motorsiklong ginagamit sa pagdadala ng ani. Labis naman ang kinatuwa ng magsasaka sa tulong na kanyang natanggap. Ito ay upang maibsan ang pisikal na hirap na dinaranas niya sa pag-aani. Patuloy ang pagsisikap ng PNP na itaguyod ang malasakit, bayanihan at aktibong pagkikilahok sa komunidad, partikular sa mga liblib na lugar ng lalawigan. Sa pamamagitan ng mga gawaing tulad nito, muling pinagtitibay ng RPSB team ng Tubo MPS at 2nd PMFC ang kanilang papel hindi lamang bilang tagapagpangalaga ng kapayapaan at kaayusan, kundi bilang katuwang din sa kaunlaran ng komunidad. Mula dito sa Abra Police Provincial Office, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Maria Ella Garcia, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Garcia. Nakiisa ang mga membro ng Police Regional Office 5 sa pamamahagi ng hygiene kits sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon sa Kamalig, Albay. Patrolman Corby Flores magbabalita. Umabot sa 310 na hygiene kits ang ipinamahagi ng mga kapulisan sa mga apektadong residente ng pagputok ng Bulkang Mayon noong 2 ng Mayo taong kasalukuyan. Ang ipinamahaging tulong ay mula sa Office of the Civil Defense na naglalayong tugunan ang mga pangailangan ng mga apektadong residente mula sa Barangay Anuling, Kamalig, Albay. Isa sa mga lugar na lubos na naapektuhan matapos ang pagbuga ng ashfall ng Bulkang Mayon nitong linggo. Ayon sa pamunuan ng OCD, ang hakbang ay bahagi ng whole-of-government approach na inatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang matiyak
ang mabilis at koordinadong pagtugon sa kalamidad. Kasunod nito, muling inihayag ni Police Colonel Noel Donato Nunez, pinuno ng Albay PNP, na patuloy ang kanilang pagtulong upang mapanatili ang kaayusan sa mga apektadong lugar. Ang bawat galaw ng Albay Kasulog Cops ay nakahanay sa serbisyong Noel na layong maghatid ng serbisyong may malasakit, nararapat at kinakailangan ng may mamamayan. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Flores. Patuloy na nakahanda ang Cebu Police Provincial Office at mas pinagting nito ang seguridad sa kanilang nasasakupan katuwang ang iba pang security forces bilang paghahanda sa gaganaping ASEAN Summit 2026. Ibabalita yan ni Patrolman Don Brosas. Ng Cebu Police Provincial Office ang kanilang seguridad bilang bahagi ng paghahanda para sa ASEAN Summit 2026. Naka-standby ang mga tauhan ng Cebu PPO para sa crowd disturbance management operation sa Provincial Capitol Grounds nitong ika-7 ng Mayo upang tiyakin ang kaligtasan ng publiko, mapanatili ang kaayusan at masiguro ang maayos na pagdaraos ng mga aktibidad kaugnay ng international event. Nagpakita rin ng mataas na antas ng kahandaan, disiplina at operational capability ang mga pulis bilang bahagi ng proactive at responsive security measures para sa mga delegado at mamamayan. Nananatiling nakatuon ng Cebu PPO sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko at pagpapatibay ng seguridad sa lalawigan. Ayon sa PNP, bahagi ito ng PNP Focus Agenda sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations na layong palakasin ang police readiness at mas epektibong security operations para sa malalaking aktibidad at international gatherings. Patuloy namang isinusulong ng PNP ang adhikain, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa PNP National Headquarters, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Don Brosas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Brosas. Nagbigay ng police assistance ang mga tauhan ng Ginubatan Municipal Police Station sa pag-unload ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD na ipamimigay sa mga pamilyang naapektuhan ng ashfall ng Bulkang Mayon, partikular na sa mga evacuation center. Yan ang balitang hatid ni Patrolman Corby Flores. Nagbigay ng police assistance ang mga tauhan ng Ginubatan Municipal Police Station sa unloading ng relief goods operation mula sa Department of Social Welfare and Development nitong ika-5 ng Mayo taong kasalukuyan sa Social Hall ng Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Sa ilalim ng pamumuno ni Police Major Genevieve O. Oserin, Officer in Charge, katuwang ang mga augmented personnel mula sa 1st Albay PMFC at Albay PPO, tiniyak ang maayos, ligtas at organisadong pagbaba ng mga ayuda na ipapamahagi sa mga pamilyang apektado ng ashfall dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Layunin ng naturang aktibidad na mapabilis ang distribusyon ng tulong at masiguro na makarating agad ito sa mga nangangailangang residente sa evacuation centers. Binigyang diin din ni Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay Police Provincial Office, ang patuloy na pakikiisa ng kapulisan sa mga gawaing makatao na naglalayong maghatid ng maagap at maaasahang serbisyo sa publiko lalo na sa panahon ng kalamidad. Mula dito sa Albay Police Provincial Office, ako po si Patrolman Corby Flores, nag-uulat para sa Police News Network. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Flores. Aabot sa 1.7 milyong piso na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat sa magkakaiwalay na operasyon ng mga otoridad sa Lanao del Norte. Patuloy naman ang Philippine National Police sa pagsasagawa ng operasyon kontra smuggling upang maprotektahan ang ekonomiya at publiko sa bansa. Ang buong detalye ng report ay mula kay Patrolman Kim Luna.
Umaabat ng Police Regional Office 10 ang mahigit 1.7 million pesos na halaga ng iligal na sigarilyo sa dalawang magkakahiwalay na operasyon noong Mayo 4 taong kasalukuyan sa Lanao del Norte, kung saan natuklasan din ang modus na paggamit ng mga sasakyang may tagong compartment. Sa unang operasyon, bandang alas 3 ng hapon, hinarang ng pinagsanib na puwersa ng 10th Maneuvering Company, RMFB-10, Pantar Municipal Police Station, Provincial Intelligence ng LDN-PPO at NBI Iligan City District Office ang isang puting sasakyan sa Pantal Regional Border Control Point, Barangay Kampong, Pantar, Lanao del Norte. Arestado sa operasyon si alias Ali, 27 anyos, kasama ang dalawang menor de edad mula sa Lanao del Sur. Na-recover mula sa sasakyan ang 1,096 rims ng Canon menthol cigarettes na walang kaukulang health warning labels at may halagang 876,800 pesos. Nadiskubre rin ng mga otoridad na ang sasakyan ay may customized na upuan at mga tagong compartment na siyang ginagamit upang itago ang mga kontrabando. Sa ikalawang operasyon, bandang alas 5:50 ng hapon sa Barangay Bansarville 1, Kapatagan, nasita ng mga operatiba ng 2nd Provincial Mobile Force Company ang isang puting truck dahil sa seatbelt violation. Sa masusing inspeksyon, natuklasan ang malaking bulto ng hinihinalang smuggled cigarettes sa loob ng sasakyan. Kinilala ang mga sakay na sina alias Sean, 23 anyos, na siyang driver, at si alias Dam, ang truckman ng naturang sasakyan. Nakumbiska mula sa kanila ang 1,050 rims ng Brothers White Cigarettes na may kabuang halagang 840,000 pesos. Ayon sa investigasyon, inutusan umano ang driver sa pamamagitan ng tawag mula sa isang alias Al upang ihatid ang sasakyan patungong Cagayan de Oro City. Pagdating sa Lanao del Norte, sinalubong sila ng dalawang hindi pa nakikilalang individual at dinala sa isang lugar na kung saan nakahanda na ang kargadong sigarilyo. Dinala ang mga sospek sa Kapatagan Municipal Police Station para sa kaukulang disposisyon, habang ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan ay isa sa ilalim sa turnover sa Bureau of Customs para sa tamang proseso. Nahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10863. Patuloy na pinapaigting ng Police Regional Office 10 ang border control at checkpoint operations upang mapigilan ang pagpasok ng mga illegal na produkto at maprotektahan ang ekonomiya at komunidad sa Hilagang Mindanao. Wala dito sa Lanao del Norte Police Official Office, ako yung PNN Correspondent, Patrolman Kim Luna, alagad na batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Luna. Naging matagumpay ang health and fitness activity na inilunsad ng Police Community Affairs and Development Group sa bulwagang Lapu-Lapu sa Campo Crame. Lain nito na mas palakasin ng pulis upang aktibong makapagbigay serbisyo sa mamamayan. Tinutukan niya ni Patrolwoman Rezalie Umalay. Ng pagsusulong ng mas malusog, disiplinado at handang kawanin ng pulisya, inilunsad ng Police Community Affairs and Development Group ang biggest lizard challenge sa bulwagang Lapu-Lapu Camp Brigadier General Rafael T. Crame, Quezon City. Sa kabuuan, mga personnel ang nakapagparehistro at lumahok sa unang araw ng programa mula sa iba't ibang opisina at dibisyon ng Police Community Affairs and Development Group. Unang nagbigay ng mensahe si Police Colonel Joel T. Ada, Chief of Staff ng PICAG, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng disiplina sa sarili, kalusugan, at physical readiness ng bawat personnel. Kasunod dito, nagbigay rin ng mensahe si Police Brigadier General Vina H. Guzman, Director ng PICAG, na nagpaalala na ang pagiging malusog ay mahalagang bahagi ng pagiging handa sa tungkulin at mas epektibong paglilingkod sa publiko. Bahagi rin ng aktibidad ang orientation, initial assessment, at dance fitness activity na pinangunahan ni Coach Dennis. Kasama ang SANS Fitness Team, sa pamamagitan ng programang ito, mas pinalakas ng PICAG ang kultura ng wellness, disiplina, at personal accountability sa hanay ng personnel. Hinihikayat ang bawat kawani ng PNP na makiisa sa mga programang pagtataguyod ng kalusugan at positibong pamumuhay
dahil ang pulis na malusog at handa sa tungkulin ay mas mahusay na makapaghahatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa bawat Pilipino. Sa lahat na tumanggap ng challenge, especially those na categorized under overweight at saka yung base 1, base 2, base 3, based on our brain classification, I encourage everyone to step forward. Just like what you did this afternoon. Accept the challenge and take this opportunity to become healthier. As PKG personnel, we build strong relationship with the community. We manage information responsibly and maintain the positive public image of the organization. Pero, habang abala tayo sa pag-aalaga ng connection natin sa community, minsan nakakalimutan nating alagaan ang connection natin sa ating health and well-being. This is not a weight loss challenge. This is a commitment to become better versions of ourselves. Not overnight, not perfectly, but consistently. So when we say consistently, dapat consistent tayo sa exercise. Sabi nga ni CS, hindi may ikip to. Pag tatlo o isang beses kang umabsent, 3 times, DQ ka na. So kailangan consistency, lagi tayong present. So as we start this program, let us keep it simple. One step at a time. No pressure, no shortcuts, just progress. So, maraming salamat sa inyo for taking on the challenge and let this challenge begin today. Mula dito sa Bulwagang Lapu-Lapu, ako po ang yung PNN correspondent, Patrolwoman Resaling Umalay, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balutang pulis. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays at i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay, Patrolman Edwin Baris. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.